So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, gagawa na tayo ng reaction video dito sa ating inaabangan. Ito po ang ating What Lies Beneath. At ito po ang ating full video reaction. And then, syempre guys, sa lahat po dyan na hindi pa nakapag-subscribe, huwag niyo sana nakalimutan na i-click ang subscribe button, i-click mo na rin po yung bell para ma-notify ka sa tuwing maglalabas ako ng mga reaction video katulad nito. And then, syempre na nga guys, ito na po ang ating reaction video. Kaya po gumawa ng ganito klaseng video, syempre para po makapag-react ako at makapag-comment ako sa lahat ng mga paborito kong artista, lalo-lalo na po dito sa ating paboritong teleserye. At yun na guys, ginawa ko rin po ito para po sa lahat po ng mga hindi kaya mag-avail ay samahan nyo lang akong mag-react at mag-comment dito sa ating mga paboritong artista. So, yun na guys. So, let's go. Eto na. At talagang nakuha mo pa mag-video ha, habang hinahabol ka ng siraulong to. Journalist mode ako, Nay. Anong journalist mode? Kukunin ko yung cellphone mo, sige ka. Para santay. Para hindi ko nagamitin kapag may isang creep na humabol sa amin. Ilang beses po ba mangyayari to sa amin? Parang winish mo naman po na mangyari ulit yan. Ano naman tong anak mo? Nakipag-debate na naman sa akin eh. Spitting facts, Santay. Spitting facts. Ay ka na dyan. Sama ba? Paano mo naman nasabi? Naka-hoodie nga siya eh. Wala! Walang hood yun! Meron, dark nga yung hoodie eh. Wala! Mas marunong ka pa sa akin! Don't you find it strange? Katapos tayong warningan ni Erica tungkol kay Edong Yan, Philippines, bigla na tama. lang itong nangyari. Ang sabi ng mga bata, yung lalaking humabol daw sa kanila, nakasuot lang cap at hoodie. Di ba yun din yung suot ng taong pumatay kay Luisa? Tama. Matawa siya. He was laughing. Like, he enjoyed it. Na para bang pinaglalaroan niya lang kami. Yan. Dapat talaga matauhan to siya. Si Mel. Pupunta lang. Mahal, sabi mo ito, kumakain pa tayo eh. Tsaka mahal, lecture pa natin itong anak natin. Alam mo naman, pag ako lang, mabilis ako pakikutin yan. Sandali lang ako, pero nasusi. Ingat ka. Okay, ingat kayo ah. Saan siya pupunta? Alam niyo sa tingin ko, ngayon pa lang siya naniniwala sa sinabi ni Erica. 'Di ba? Parang ngayon niya pa lang nare-realize na baka tama nga si Erica. Pero sa tingin niya, kailangan niya na magmadali. Tinawagan ako ng mama mo. Ikinuwento niya sa akin yung nangyari. Bakit mo tinakbuhan yung asawa mo, Alice? Sinaktan ka ba niya? Don't lie to me, Scott. I know you were with her. My friend saw you at a hotel. Yes, we were. But there were other people too. A group of us from college met there. I would never cheat on you. You know that I love you, right? I knew this would happen. Ay. I knew it. Your family never liked me. They wanted you to marry her. Is this it? Is this you giving them what they want? You're talking crazy. I am not cheating on you. Please, Alice. Let's just stop, Alice. Ay. Ay, hindi naman siya sinaktan eh. Alice. I'm sorry. Okay. I'm sorry, Alice. Are you okay? Nagbalik yung trauma niya nung na-aksidente sila nung tatay niya, 'di ba? Yung ang tawag dito, yung nabangga sila ng truck ganun. It was an accident. I have never hurt you and I never will. But the way you looked at me these past months, like I was some kind of monster. Alice, I don't know what's happening anymore.
Please, just talk to me. Parang mabait naman yung asawa niya, di ba? I want a divorce. What? You heard me. What do you want? How many times do I have to apologize? I don't need you to apologize! I said, Kawawa I want naman a yung divorce! asawa niya. Well, I don't! Stop treating me like I'm your enemy. I thought we were gonna fix this. I'll go to therapy with you, couples counseling. I do that too. Just please, please don't do okay. this. I'm leaving, Scott. Alice, please. Ang ganda ng mata niya, no? You're not taking Seth with you. And if you insist on doing this, I'll sue you for full custody. Hindi pwede niyang gawin. Pero di siya sinaktan, guys. Wala palang nangyaring pananakit or hindi talaga nag-cheat siguro yung asawa niya. Kasi di ba paulit-ulit naman sinabi na hindi siya nag-cheat. Tapos, hindi rin naman siya sinaktan. Parang nangyari dito, umatake yung sakit ni Alice. So, naniniwala ka ba na sinadya kang saktan ni Scott? Paano kung totoo yung sinasabi niya na hindi niya gusto yung nangyari? Believe me, Uncle. He's a monster. Ha? Paano kaya? Kaya sa tingin mo, may kinalaman siya dun sa nangyayaring panggugulo sa bahay mo. Ay. Sino pa ba? Maybe he doesn't even want to wait for the trial. Maybe gusto na niyang kunin si Seth at itago sa akin. Pero kung totoo man yun, bakit hindi pumasok sa loob ng bahay yun ang loob? Tama. At pilit na kinuha si Seth? Tama. Nagtago kami sa banyo nun. Please. Pasok kayo sa loob. Maybe pumasok siya nung time na yun. Pero hindi niyo siya narinig mula sa labas ng banyo, hindi ba? Hindi niya nga kayo pinilit na pasukin doon. Tama. Tama lahat ng sinabi niya. Edward. Akala ko talaga may mapupuruan sa atin dito. Ma'am, wait lang po. Sandali Si Mel. Kaya kayo. Ma'am, sandali lang. Kayo palagi. Luxin, na-check nyo na ba yung CCTV sa bahay ni Alice? Sandali. Nalimit. Yung CCTV footage daw, na-check nyo na? Hindi pa. Sisimulan pa lang. Ano sisimulan pa lang? Eh di ba kanina pa yung binigay sa inyo? Eh, Bakit Beth. di pa nagagalaw? Beth, para lang sa kaalaman mo ha. Nagkagulo dito kanina. Yung mga hospital pa sa mga kasamahan namin. Kaya sana, dahan-dahan ka sa mga sinasabi mo. Eh well, paranoid na yung kaibigan ko, okay? Kaya sana pakibilisan. Ano? Ibang klase talaga to. Yes, ma'am. Sige, ma'am. Sasabihan ko agad kayo, ma'am. Okay? Maghintay lang po kayo. Tatawag agad kami kay Miss Miller kapag na-check na namin. Yan lang. Nung una, hindi siya naniniwala. Ngayon, siya na ngayon yung atat na atat. Malaman kung ano yung nangyari. Kasi may kutob na siya na baka si Etong talaga. Yan na si pangalan nito, nalimutan ko tuloy. Babe, how are you feeling? Leave me alone. Ayaw niya pa naman na napapahiya siya. Babe, it's okay. I'm not gonna touch you. Hindi ko alam na injured ka kanina. I'm so sorry. Dapat sabihin na niya.
Mrs. Montenegro, lumabas na po ang results na ginawang test sa inyo. And you have a bruised liver. Mabuti na lang at grade 1 injury po ito. It could have even been worse. So now you have to rest well. Magpahinga po kayong mabuti para makabalik po ang inyong lakas at ang inyong katawan ay makabawi. Please avoid alcohol and non-prescription medications. Di wow. Ay? Next time po ha, mag-iingat kayo. And you also said na nadulas kayo at tumama po kayo sa edge ng table? Ayan na. Sabihin mo na. Dapat aminin niya na. Dapat ang gawin niya rito, isumbong niya na diyan sa doktor, 'di ba? Kasi hindi pwedeng magsinungaling ang mga doktor. Pero nala kung mababayaran sila, 'di ba? Pero dapat talaga wag nang maulit. Wag nang maulit 'yung nangyari sa kanya. Mrs. Montenegro? Babe? That's not true, Doc. Sabihin mo na. Gigil na naman yan. Ay nako, nandito na si Lucas. Aling Esther, naalala niyo ba ako? Lucas Santiago, kapatid ni Edong. Ano kaya mo gagawin nito? Sabay panaginip lang. What my wife means, Doc? Madalas is an understatement. I've walked a lot of runways, pero ang totoo, Doc, clumsy talaga ako. Kahit nga nakatayo lang ako, nadatapa pa ako minsan. Nako. That is true, Doc. Hindi ito ang first time na na-hospital ang asawa ko. Dahil uncoordinated siya. Ba't na naman? Nakakainis eh. Tonight was supposed to be a night of celebration. And it still is. Dahil na-save niyo si Mel. Basta, you have to be extra careful, okay? Kasi kung mas malakas ang tama sa liver mo, it could have been severe or even fatal injury. Sayang naman yung malaking billboard mo sa EDSA kung may mangyayari sa'yo. Nandun na? Pinagawa na agad. My wife will be more careful next time, Doc. Marami siyang gustong ingatan at protektahan sa lahat ng meron siya ngayon. Grabe, no? Ito lang isa sa nakakainis dito. Nandun na siya, hindi pa niya sinabi. Pero siguro natakot din siya kasi nga makapangyarihan din tong
asawa niya, baka baliktarin lang siya. Tapos bayaran lang, di ba? Nakakaloka talaga itong mga pulis. Hanggang ngayon, di pa rin nila na-check yung CCTV. Kailan daw nila magagawa? Sisimulan na daw nila. Pero 'di ba, access lang naman yung shinare mo sa kanila. Pwede rin tayo makicheck ng footage. Tama, pwede. We have to go. We have to go. Let's go, baby. Tumatawag na ako ng polis! Sorry nasistress ka ba? Alam ko naman na ayaw mo na panoorin kung sino yung nanloob sa inyo. Pero 'di ba, mas ma-identify natin ng mabilis. Mas safe kayo, pati na rin si Chloe. You're right. Dapat pumunta na lang dyan si Mel. Asan ka? Dito kami ngayon sa Parkland Hotel naka-check-in. Dito muna kami magsistay hanggat hindi pa naayos yung bahay. Sige, puntahan kita. Ako, baka na naman matrauma siya. Baka takihin pala siya. Naniniwala ka ba na sinadya kang saktan ni Scott? Paano kung totoo yung sinasabi niya na hindi niya gusto yung nangyari? Edward? Edward? Right. Edward? Ba't mo ko iniwan? Hindi ako mag-isa. Heart, andito lang ako. Umalis lang ako saglit. Kasama mo naman si Althea kanina, hindi ba? Heart, oh. Tingnan mo. May kasama ako. Naalala mo pa siya? Si Alice. Pamangkin natin. Hi po. Hi po, Auntie Christina. Alice po. How have you been? Sorry, ngayon lang ako nakadalaw, ha? I missed you. Sino ka? Ay, Hindi ka si Alice. hindi na siya naaalala. Siguro dahil sa sakit din niya. Tapos dahil sa pagbabago din ng itsura niya, 'di ba? Kasi tumanda na sila. Pero yun ang siguro yung mga tawag dito, yung mga naging problem ni Alice is bumabalik. Kaya yung trauma niya talaga. Yung pamangkin ko, 16 years old lang siya. Heart. Heart. Kailangan mo nang matulog, ha? Tulog ka na. Kailangan mong makasiguro kay Scott, Alice. Masakit magmahal. Pero kahit kano pa kasaya, may sakit pa rin itong kaakibat. Tama. Pero sapat na yun para hindi ka sumuko. Parang silang dalawa, no? Gusto ko lang na sigurado ka bago mo itapon ng isang magandang bagay sa buhay mo. Ganda naman ng word nun. Ito na guys. Ito na ang hinintay natin. Ano kayang gagawin ni Lucas dito sa dating kay Aling Esther ba 'yan?
Di ba sasakyan ni Lucas? Baka nandun na siya sa loob. Lo. Yari ka. Gusto ko lang itama yung mga mali. Tumayo ka Buti nahuli siya niya. Esther! Ligtas at buhay ka! Nagsinungaling ka laban sa kuya ko! Mga taong katulad mo at ng kapatid mo, ang dahilan kung bakit itim ang kulay ng bansa natin, di mo na! Ah! Anong ginawa mo? Si Edong, he was at my house last night. Hindi pwede. Nakakulong na yan, di ba? Sigurado ako, makikita tayo ulit. Nakakalabas ng kulungan si Edong Santiago. Nakakatakas ba siya o pinapalabas-masok nyo? So yun guys, hanggang dito lang muna ating reaction video dito sa ating inaabangan. Ito po ang ating What Lies Beneath. At yun na guys, sige sa mga lahat dyan. Kaya sa lahat hindi pa napag-subscribe dito sa ating channel, huwag sana nakalimutan na i-click ang subscribe button. I-click mo na rin po yung bell para ma-notify ka sa tuwing maglalabas ako ng mga reaction video. So thank you so much again sa inyong lahat. And syempre guys, have a nice day. So see you sa ating susunod na RV episode.